Galing na pala kaming simbahan, pag-uwi namin, nagkakayaan na maligo sa dagat. Malapit lang kasi ang dagat sa bahay ng biyanan ko. At dito nga lang ako sa gilid kasi naligo si na Dada. Dapat 12 o'clock nakauwi na kami. Umabot na kapala kami ng hapon doon. Kasi na-practice ang buong music team para sa sectional fellowship na gaganapin bukas. Kaya hinintay ko munang matapos si na Dada. At yun na nga maaari, pag pinapansinin yung mga basura sa paligid namin, ganito talaga pag malapit sa bahay-bahay yung dagat. Sobrang awang-awa talaga ako kay Ella. Kasi sobrang iyak talaga niya nung pinatapak namin siya sa lupa. Yung madumihan yung paa niya, sobrang iyak niya talaga. Ayan, kinalong na nga siya ng lolo niya. Kasi ayaw talaga niyang tumapak dun sa lupa. Aliliguan din naman namin si Ella mamaya-maya konti. Kasi baka ginawin siya. Maya na siguro pag malapit na kami uuwi. At yun nga pala yung mini volleyball nila dito. Nasa malayo kasi kami kaya hindi nyo masyadong kita. Pero pag nakalapit kayo dyan, naku, maraming pagkain dyan. Gugutumin talaga kayo. Kaya nga, nandito na lang kami sa malayo kasi wala kaming pera. Alam niyo naman, kapos na mari nyo ngayon. Pag nakakaamoy ako, naku, gugutumin talaga ako. Alam niyo naman tong nanay, kapag nagpapadede tayo, palagi tayong nagugutom. Sobrang tuwang-tuwa nga sila Ate Casey at Tantan. Ito talagang namimiss nila dito sa lolo at lola nila na maligo sa dagat. Marami din kasing mga bata dito kaya nawiwili sila dito tuwing pumupunta kami dito. Parang ayaw na nila umuwi. Enjoy kasi sila dito. Marami silang kalaro di tulad sa amin. Kaunti lang kalaro nila. Laging sa loob ng bahay lang kaya gustong gusto nila dito sa lolo at lola nila. Dito nga kami sa gilid ng mga kumare ko. Ayan, konting maritisan lang. Pangpalit pas oras ba? Habang hinihintay namin sila. Ayan na nga si Ella, buti tumahan na tong batang to, nakakaawa namang bibig. Kinuha na nga si Ella ng dara niya, pinaligo na namin. Pauwi na kami, ginigano na kasi yung mga bulilit namin at umuulan pa na mga oras na yan. Bye!